Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Kababayan at kaibigan, yan ang ugnayan ni SP Cheese sa isa sa top 10 contractors na nakasungkit ng mga flood control projects. At malaki raw ang inambag nito sa 2022 senatorial campaign ni Escudero. Ang SP mismo ang umamin sa ugnayan niya sa kontratista. Ang tanong, di ba't bawal tumanggap ng donasyon ang sinumang kandidato sa taong may kontrata sa gobyerno? Magandang gabi, ako po si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, TCL Smart TV at Samsung TV Plus. At ako si Pinky Webb, simulcast tayo sa DWAR Abante at 94.7 Mellow BFM. Simulan na natin ang agenda. Kontratistang nakakuha ng malaking halaga ng flood control projects, kakilala ni SP Cheese, kaibigan na, campaign donor pa. Hindi lang isa at dalawa, tatlong kumpanya na nakasungkit ng bilyones sa flood control projects, pagmamay-ari umano ng pamilya Diskaya. Latest bullying ng China sa West Philippine Sea, kinundina ng AFP. Beijing, sinisi na naman ang tropa ng Pilipinas. Singil ng Meralco, tataas ngayong Agosto, magkano kaya? At TS12 is coming, Taylor Swift, may bagong album. Hiya naman kayo. Mula sa tinaguriang ham and cheese budget insertions hanggang sa questionable flood control projects, tila hindi nilulubayan ng kontrobersya si Senate President Cheese Escudero. Lumabas ang koneksyon ni Escudero sa isang contractor sa kanyang baluarte na Sorsogon. Sa kabila niyan, hugas kamay si SP at naniniwalang siya'y being singled out. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Inamin ni Senate President Cheese Escudero, campaign donor niya ang may-ari ng isa sa top 10 ng mga kontraktor ng flood control projects na nakakopo ng malaking porsyento mula sa budget ng flood control projects ng pamahalaan. Siya, si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction and Development Inc., na pampito sa 15 contractors na nasa listahan ni PBBM. Kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Sa mga naunang press conference ni SP Cheese matapos ang sona ng Pangulo, sinabi niyang wala siyang kakilalang taga-Senado na government contractor. Aabot ng 30 billion pesos ang dineklarang donasyon ni Lubiano sa pangangampanya ni Escudero noong tumakbo siyang senador taong 2022. Gobernador ng Sorsogon si Escudero mula 2019 hanggang 2022. Matapos ang kanyang 2 termino sa Senado, nakakuha ang kumpanya ni Lubiano ng halos 3.4 billion na flood control projects para sa Bicol Region noong 2020 hanggang 2022. At karamihan dito ay mga proyekto sa lalawigan ng Sorsogon. Mabilis namang tinanggi ni Escudero na may kinalaman siya para makuha ng Centerways ang nasabing mga proyekto. Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. Wala akong kinalaman kaugnay sa program of work,
pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Mistulang pinagtanggol din ni SP Cheese ang Centerways sa pagmamaliit sa nakuha ng kumpanya. Kumparaan niya sa higit sa 500 billion pesos na kabuang budget na inilaan para sa mga flood control project. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Tinawag niyang malisyoso ang artikulong nag-uugnay sa kanya at sa Centerways Construction. Demolition job lang daw ito nang nasa Kamara para mapalitan siyang SP. PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pumutok ang issue sa umano'y maanomalyang flood control projects ng ibalita ng politiko at Billionaire News Channel ang sinasabing ham and cheese insertions sa 2025 budget. Agad namang napuna ng mga netizen ang pag-amin ni SP Cheese na tumanggap siya ng donasyon mula sa kaibigang presidente ng Centerways Construction para sa kanyang pangangampanya noong 2022. Nakasaad kasi sa Section 95 ng Omnibus Election Code, bawal sa isang kandidato ang tumanggap ng donasyon mula sa individual o kumpanya na may kasalukuyang kontrata sa gobyerno. Si SP Cheese ay isang abogado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante. Hindi lang isa o dalawa o tatlo, kundi siyam pala na kumpanya ng mga diskayang nakasungkit umano ng bilyones na kontrata para sa flood control projects. Unang umingay ang kanilang pangalan nang makalaban si Pasig City Mayor Vico Soto sa May midterm elections. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga diskaya. Matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamay-ari rin ng mga diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga diskaya mula sa pamahalaan. Ang mag-asawang Sara at Curly Diskaya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Lumaban at natalo si Sara sa pagkaalkalde ng Pasig nitong nakaraang midterm elections. Post sa social media ng dating kalaban sa pwesto ng mga diskaya na si Pasig City Mayor Vico Soto, tila hindi lang tatlo ang kumpanyang hawak ng mga diskaya. Base sa calling cards na ito, at least 9 na kumpanya ang konektado sa pamilya. Bukod sa naunang tatlo, pagmamayari rin daw ng mga diskaya ang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders, Waymaker OPC at ang Elite General Contractor and Development Corporation. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya, tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Paiimbestigahan pa ni Senator Erwin Tulfo ang Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noong 2019 ng higit 284 million pesos. Pero makalipas ang 6 na taon,
poste lang ang naitayo. Sa isang Facebook post ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas naman, inilahad nito ang 2 kumpanyang nasa top 15 ni PBBM at pagmamayari ng mga diskaya ay kabilang sa top 5 companies na humahawak sa major flood control project sa kanyang lungsod. 4 dito, umaabot sa daan-daang milyong piso ang presyo ng kontrata, pero ani Mayor Trenas, either non-functional, nagsanhi pa ng baha o di kaya practically non-existent. Sinubukan namin kunin ang panig ng mga diskaya pero hindi pa sila sumagot sa aming mga mensahe. Ayon kay PBBM, patuloy ang magiging investigasyon sa daan-daang bilyong pisong flood control projects ng kanyang administrasyon, lalo na't marami umano rito nagiging instrumento para sa korupsyon ng ilang mga nasa kapangyarihan. Batay sa inisyal na impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. Paghihikayat ng palasyo sa mga LGU at mga mamamayan, i-report sa kanilang website ang mga anomalya sa flood control projects sa kanilang mga lokalidad. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Demonyo, yan ang tawag ni Senador JV Ejercito sa mga pasimuno ng ghost flood control projects. At dapat anyang mapanagot ang mga ito sa batas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Na ano na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Senator JV Ejercito sa sinumang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na yon, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang sobra na yan. Sobra na yon. Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos ghost projects pa ito. Kilala si Ejercito sa advocacies nito pagdating sa infra-development. Kaya lang, posible kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na't nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang projects sa Pilipinas. Sagot ni Ejercito, kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Pinagtanggol din ni Ejercito si SP Cheese Escudero pagdating sa di umano'y demolition job laban sa kanya. Matapos kasing ilahad ni PBBM ang listahan ng top 15 contractors sa flood control projects. Ang CEO ng top 7 doon ay Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano, biggest campaign backer ni Escudero sa 2022 senatorial race. 30 million pesos ang nilagak ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. Una nang nilinaw ng senador na wala siyang anumang involvement sa flood control projects ng kumpanya. Tingin ni Ejercito, ang mala-demolition job na report na ito galing din sa House of Representatives. Hindi na rin daw kasi natapos ang mga yan sa Kamara mula pa last year. Nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Hindi rin daw nakakatulong sa imahe ng gobyerno ang word war sa pagitan ng Senado at House. Magpe-press con sila doon, no? Tas aatakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? Importante raw ang political stability sa gobyerno, lalo na't napag-iiwanan na tayo ng iba't ibang mga karatig bansa pagdating sa development. Pagdating sa sabuatan sa proyekto, nirekomenda ni Ejercito ang reshuffling sa district engineers para hindi na raw sila hawakan ng mga politiko. Sa smaller units din daw kasi nangyayari ang korupsyon sa budget sa flood control. Para sa agenda, Hannah T, Billionaire News Channel.
Paninira lang, ganyan inilarawan ni VP Sara ang pagpuna sa kanya umanong habitual absence. Hindi naman daw kasi niya choice ang magbiyahe abroad. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Unbothered si Vice President Sara Duterte sa mga alegasyon sa kanya tungkol sa pagiging pala-absent umano. Anya, baseless attack ito. Habitual absent saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya. Hindi rin naman daw pang leisure o gala ang kanyang constant travels. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang kanyang amang si former President Rodrigo Duterte matapos arestuhin dahil sa kasong crimes against humanity, kaugnay ng kanyang madugong kampanya kontra droga. Travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Patay na ang impeachment case laban kay VP Sara matapos i-archive ng mga senador ang Articles of Impeachment alinsunod sa Supreme Court ruling na dineklara itong unconstitutional. Nang tanungin kung paano niya sasagutin ang mga alegasyon tungkol sa alleged misuse of confidential funds, sabi ng bise, ipapaliwanag niya ito sa proper forum. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Mismo ang SC decision na raw ang nagsabing abuse of power ang ginawa ng House of Representatives. Ayon sa ruling, nilabag ng Kamara ang 1-year bar rule at hindi ito dumaan sa due process. It's abuse of authority. So makita ninyo dito, gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. At habang papalapit na ulit ang budget season, inaasahan na ni VP Sara ang isa na namang budget cut. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. May proposed budget ang OVP ng 903 million pesos para sa 2026. Last year, binaba ng House of Representatives ang proposed 2 billion peso budget nito pa 733 million. Yan ay dahil sa umano'y redundant functions ng opisina at overlapping programs nito sa ibang ahensya. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. The word war never ends para kina VP Sara at Yusek Claire Castro. May panibago silang sagutan kaugnay sa umano'y madalas na pagbiyahe abroad ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Talaga namang ma-frustrate ang mga Pilipino kung ang Vice-Presidente bakasyon ng bakasyon. Ito ang maanghang na sagot ni Yusek Claire Castro kay VP Sara na iginigiit na nangingibang bansa siya dahil marami raw ang dismayado sa pamamalakad ng administrasyon. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice-Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Wala raw ibang makikinabang sa pagpapatalsik sa Pangulo kundi ang bise. At matapos punahin ang impeachment development sa kanyang personal vlog, idulit ni Castro sa palasyo ngayon ang kanyang pahayag na kung gusto talagang ipaliwanag ni Duterte ang kanyang confidential funds, dapat matagal na nitong ginawa bago pa humantong sa impeachment. Bago matapos ang press briefing sa Malacanang, muling humirit si Castro laban sa mga fake news peddlers na inedit pa raw ang kanyang komento tungkol sa balitang may panibagong overseas travel ang bise patungong Kuwait. Ang sinabi ng Vice-Presidente sa kanyang panayam ay gumagawa tayo ng kwento at sinabi natin daw na siya ay pumunta, past tense, sa Kuwait nang walang travel authority. Nag-viral ito at nasabihan pa tayong fake news.
Iyan ang naratibo ng iba pang mga sumusuporta sa kanya. Kaya inalam natin kung bakit naging source na naman ng fake news ang Vice Presidente. Panoorin po natin muna ang panayam sa Vice Presidente. Gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. No, ang Office of the President... Ipinakita pa ni Castro ang mismong edited video na kumalat online. Ang ganitong gawain daw ng kanyang supporters ang nagiging dahilan kung bakit palaging nagiging source ng fake news ang PISE. Ang bili ni Castro kay Duterte, hindi naman mahirap maging responsable. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa kabila ng umano'y ghost beneficiaries ng Senior High School Voucher Program, mas mataas na budget ang hiling ng DepEd para sa susunod na taon. Sa harap din yan ng patong-patong na hamon na kinakaharap ng ahensya. Matapos makaltasan ng budget ngayong taon, umaasa ang Department of Education ng mas malaking pondo para sa 2026. Mula sa halos 800 billion pesos nitong 2025, nasa 920 billion ang proposed budget para sa ahensya sa susunod na taon. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, higit 40 bilyong piso ang inilalaan kada taon para sa kontrobersyal na SHS Voucher Program, kung saan sagot ng gobyerno ang pagpapaaral sa qualified beneficiaries sa mga pribadong paaralan. Pero kamakailan lang, napag-alamang nasa 100 million pesos ang nawala dahil sa umano'y ghost beneficiary scheme. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Angara na 7 na ang sinampahan nila ng kaso. They're owners of the schools and officials of the schools. Are they big schools, sir? Actually, my first time to hear of many of all of the schools actually. So hindi sila yung household names na schools. Yeah. Okay. So seven Yes. cases. Are these All in NCR so far. Meron na rin daw mga na-dismiss na tauhan ng DepEd dahil sa anomalya. We have this thing called the learner reference number that's unique to each student. Yun ay parang yun yung ID niya doon sa... Yes. So parang the whole computer system, usually pagka may ganun, pag nagdoble, mas-spot mo na kagad, di ba? Walang sistemang ganun, Pinky. So, sabi ko, the first thing to do is to get your data set in place and make sure na if someone claims that that student is there, that name is being used, spot kagad dapat yan, di ba? Habang patuloy ang kaso at investigasyon, titiyakin daw ng DepEd na may safeguards para maiwasan na ang irregularidad. Pero isa lang ito sa mga hamong kinakaharap ng ahensya. Nariyan din ang pagtaas ng kaso ng bullying sa mga paaralan. Noong nakaraang linggo, nilagdaan ni Angara ang revised IRR ng Anti-Bullying Act of 2013. We noticed that a lot of schools talagang hindi pa rin siniseryoso yung bullying. So what we did is, if you don't have your own anti-bullying policy, eto na ang magiging anti-bullying policy nyo. Yung nandun sa IRR. I see. Yeah, So by default, that will be the anti-bullying policy. And these will be the penalties. And this will be the reactions. So talagang hindi na nila isipin. They have to follow. Like if it's the first violation or if it's a minor violation, then the teachers can handle it. If it's a second type of violation, which is the threat of physical harm, then it goes to a learner formation officer. And if it's the third type, then you can involve the law enforcement officers already. Yung serious, very serious violations. Okay. Tinututukan din ng DepEd ang patuloy na kakulangan ng classrooms. We're proposing a special provision in the budget. Kasi for 2025, nakalagay doon, only DPWH can build the classrooms. We're proposing that even LGUs and possibly civil society organizations, like you mentioned, Senator Julon had a partnership with the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Kasi ang daming trabaho ng DPWH, they're very busy, they have to repair. Sir, mas lalo na ngayon. Dahil po sa flood control. They're extremely busy, They do everything, all the construction in government. Yeah. So, maraming local governments like the cities, may kaya sila. So we'd like to partner with them. Kasi if one city can put up 200 million, we put up 200, that's 400 million. You can build a substantial number of classrooms.
Sa issue naman ng K-12, nasa 700 paaralan na ang nagpapatupad ng anyay new and improved curriculum. Number one, mas konti yung subjects. Kasi ngayon, sa old curriculum, K-12 students in the course of 2 years had to do 33 subjects. Tapos yung core subjects na kukunin ng lahat, kasi may 4 tracks tayo. So even if you're a tech voc, if your focus is tech voc, kahit STEM, you have to take 15 subjects plus another double of that, another 15 for the whole curriculum. So now we're trying to trim it down to 10 to 12 in total. And put number 2, yung greater focus on job immersion. At pangatlo, yung freedom nung learner or student to choose his courses. A lot more electives. So kung hindi siya sigurado, pwede siya kumuha ng accounting, pwede pa rin siya mag-tech voc. So he's free to put together his own, parang a little bit like college in a sense. So, Matatanda ang sinabi ni PBBM na dagdag gastos lang at bigo ang K-12 program. Sa layunin nitong ihanda ang mga estudyante para sa trabaho. East Avenue Medical Center, iniimbestigahan na ang pagkamatay ng isang pasyente kasunod ng viral post ng kaanak nito. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Heavy naman ang northbound lane. Hot topic ngayon ang social media post kaugnay sa pagkamatay ng isang pasyente sa East Avenue Medical Center. Nakarating na sa mga ospital o opisyal ng ospital ang hinaing ng anak ng pasyente at iniimbestigahan na nila ang insidente. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Viral sa social media ang reklamo ni Shaira Bugarin laban sa East Avenue Medical Center. Sinisisi ni Shaira ang umano'y incompetence ng ospital sa pagkamatay ng kanyang ama nito lang July 25. Bungad ni Shaira sa kanyang post, mga bata ang mga doktor at tansya niya ay kulang pa sa kaalaman. Bukod dyan, ang hirap daw nilang hagilapin. Pero ang pinakainayawan daw niya, ang umiirap pa raw ang mga ito pag may tinatanong siya. Malakas pa raw ang tatay niya nang dalhin niya sa EAMC. Pero bago ito pumanaw, ay nagka-diabetes pa ang tatay niya dahil umano sa pinaiinom na gamot at nagka-hospital-acquired pneumonia pa. Reklamo pa ni Shaira, pinagpapasapasahan sila sa mga departamento ng ospital. Pinararamdam daw ng mga personnel na ayaw nilang i-assist o gamutin ang pasyente. Ang laging sagot daw ay puno na at maghintay na lang. Wala rin daw kaayusan at sistema at napanood pa raw niya ang ilang pagkakamali ng mga nurse na dahilan para mahirapan daw ang kanyang ama. Pinagsabihan pa raw siya ng makulit at hindi raw nagmamagic ang mga tao sa ospital. May nagkamali rin daw sa blood extraction at may nagdadabog pa raw na mga nurse. Pero sa huli may isa siyang pinuri na bukod tanging doktor, si Dr. Pantig na isang endocrinologist. Ayon kay Shaira, hindi naman maibabalik ng kanyang pagrarant ang buhay ng tatay niya. Alam din niyang nangyayari ang ganito sa public hospitals dahil sa dami ng tao. Pero hindi anya dapat tanggapin na lang na hindi maayos ang pagtanggap ng ilang mga ospital at personnel sa mga pasyente, lalo na ang mahihirap. Umani ng suporta ang post ni Shaira. Ang ilan nag-share din ng hindi magagandang karanasan sa EAMC.
Hindi nagpaunlak ng face-to-face interview ang pamunuan ng ospital. Pero sa isang pahayag, nauunawaan daw nila ang dinaramdam ng mga kaanak ng pumanaw na pasyente at taus-puso silang nakikiramay. Inamin din ng EAMC na wake-up call ang viral post para baguhin at pagbutihin pa ang kanilang mga proseso. Iniimbestigahan na rin ito ang pangyayari at open daw sila sa pakikipagdialogo sa pamilya Bugarin. Ayon sa ilang tauhan ng EAMC na nakausap natin na ayaw nang humarap sa kamera, nadadamay daw sila sa pangyayaring ito. Lalo't marami din naman sa kanila ang nagtatrabaho ng naayon sa kanilang sinumpaan bilang mga healthcare provider, kahit na mahirap dahil laging puno ang kanilang ospital. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Hindi sumipot sa LTO ang driver na nag-counterflow sa Skyway. Nagpaliwanag naman ang registered owner nito sa ahensya. Ang detalye sa agenda report ni G. Baroga. Humarap na sa LTO ang registered owner ng Hyundai Kona na nahulikam na nag-counterflow sa Skyway noong weekend. Ayon kay LTO Executive Director Greg Pua, sinabi ng owner na July 2021 pa wala sa possession niya ang sasakyan. Nagpakita raw ito ng mga dokumento na nagpapatunay na nasa bangko na ang unit. Ipapa-showcase din namin ng East West Bank kasi sila ang binanggit na pinag-surrenderan nitong may registered owner nung sasakyan. Paglilinaw niya, hindi na ibenta ang sasakyan pero maaaring na-loan ito sa bangko at hindi nakapagbayad. Pwede rin daw na binenta ito ng bangko pero hindi na proseso ang transfer of ownership. Ito yung iniiwasan po natin na ini-encourage din natin yung mga nagbenta ng sasakyan na i-report sa LTO or i-process nyo na po yung transfer. Dahil kapag may mga ganitong insidente po, ay kayo ang ipapatawag ng LTO. Sa liability ng owner sa insidente, sinabi ni Pua na depende pa ito sa magiging explanation ng East West Bank. Hindi naman sumipot sa preliminary hearing ang driver na kinilalang si Jake Nazareno. Kaya dahil dyan, ireresolba na ng LTO ang kaso ngayong linggo base sa available evidence. Nauna nang iniutos ni Transport Chief Vince Dizon ang perpetual revocation ng driver's license niya. Yung perpetual disqualifications and revocations is on the table sa mga ganitong klaseng violation po. Lalo po nito, napakalayo, napakadelikado po nung ginawa nung driver na ito. Dagdag pa ni Pua, 2013 unang nagkaroon ng lisensya ang driver. Pero upon renewal, 5 years na lang ang naging validity nito, kaya't hindi ito ang first traffic violation niya. Paalala niya pa sa mga motorista, maging committed sa buhay the moment you start your car. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Mahiya naman kayo. Hindi raw kailangan ng independent body para imbestigahan ang mga questionableng flood control projects. Para sa isang mambabatas, delikadesa lang ng mga tinaguriang contractors. Sapat na. Yan ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Pagkakaroon daw ng delikadesa ang kailangan ngayon sa mga mambabatas na sangkot umano sa maanumalyang flood control projects. Ito ang diretsahang panawagan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa sandaling magkaroon na ng investigasyon ng Kongreso ukol sa mga questionableng proyekto ng DPWH na iprinisinta ni PBBM. Sabi ni Puno, hindi na sikreto sa Kamara kung sino-sino sa mga kasama nila ang mga kilalang mambabatas na kontratista pa. Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka-investigasyon ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. Teka muna, delikadesa na lang, nababanggit ka dito, pwede ba, huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng panibagong independent body na mag-iimbestiga sa mga sangkot na mambabatas. Sa halip ay hayaang mapatupad niya ng Kamara ang sariling pagdisiplina sa mga miyembro nito. Tiniyak niya na makakasuhan ang kapwa nila kongresista lalo na kapag napatunayang nagkamalang mga ito ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa flood control projects ng pamahalaan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator?
Yan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Nababahala si Puno na sa sandaling hawakan pa ng ibang independent body ang investigasyon dito ay baka matulad lang ito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi na pag-uusapan ang tunay na merito ng kaso. Dapat anya na laliman ng investigasyon para mabungkal ng husto kung sino ang totoong umabuso sa mga naturang proyekto ng DPWH. Kami, nagkakilalanan kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisahan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para maghanap ng accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan. Kaugnay nito, sisimulan na ng House Committee on Public Account ang preparasyon para sa investigasyon. Sa nakatakdang briefing ng komite, aalamin ni House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon ang estado ng 15 kontrata ng DPWH na ipinisinta kahapon ng Pangulo. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Bad news para sa ating mga consumers, sisipa ng 63 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Agosto. Ayon po sa Meralco, tumaas kasi ang pass-through charge tulad ng generation at transmission charges. Para sa typical household na kumokonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, katumbas ito ng 125 pesos na dagdag sa kanilang bill. As much as 313 pesos naman para sa mga kumokonsumo ng 500 kilowatt hours per month. Mga pulis na umaabuso sa kapangyarihan, binalaan ni PBBM. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Pinangunahan ni PBBM ang 124th Police Service Anniversary Celebration sa Campo Crame at dito niya inilatag ang kanyang marching order sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Ahanin pa ang pinakamodernong kagamitan kung may ilang pulis pa rin ang umaabuso sa kapangyarihan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Inuulit ko, walang lugar ang katiwalian sa ating kapulisan. Ito ang binitiwang salita ni PBBM sa kanyang speech sa 124th Police Service Anniversary Celebration kaninang umaga sa PNP headquarters sa Camp Crame. Pero bago ito, nanguna rin ang Pangulo sa pagbibigay ng pagkilala sa mga uniformed at non-uniformed PNP personnel at iba't ibang units ng ahensya sa kanilang natatanging dedikasyon at pagseserbisyo. Be assured that the government stands with you, behind you, every hour of every day, as you continue to carry out your mission and build a safer and more peaceful bagong Pilipinas.
Nagpasalamat naman si PNP Chief Nicolas Torres sa suporta ng Pangulo sa police force. Nananawagan din siya sa kanyang mga tauhan na isabuhay ang tunay na diwa ng public service. Let us be the police force that people not only respect but truly trust. Patuloy nating isapuso at isabuhay ang ating sinumpaang tungkulin, maglingkod ng buong husay at tapat, walang bahid ng katiwalian o pagmamalabi sa kapwa. Ipinakita rin sa event ang mga makabagong kagamitan at mga sasakyan ng PNP. Kasama rito ang Eye in the Sky, mga helicopter na makapagbibigay ng aerial advantage sa police operations. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na mabisita ang PNP Command Center. Dito na brief siya tungkol sa bagong 5-minute response time ng ahensya. Nag-live demo para sa kanya ng pinabilis na sistema ng pagresponde ng pulis. At ipinakita rin sa kanya ni Chief PNP ang mga video ng successful police operations gamit ang mga makabagong gadgets nila gaya ng body-worn cameras. Good job, good job! Ayon kay PBBM, huwag daw kalilimutan ng mga pulis na bagaman moderno na ang kagamitan ng PNP ay modernize na rin ang mga kriminal sa ngayon, kaya huwag daw magpakakampante. At sa kabila ng makabagong kagamitan, wala raw papalit sa pisikal na presensya ng mga pulis sa mga komunidad. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Binatikos ni AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr. ang latest Chinese bullying sa West Philippine Sea. Ayon kay Bronner, isang aggressive tactic ang ipinakita ng mga barko ng China at malinaw anya na intensyon itong banggain ang barko ng Philippine Coast Guard. Mabuti na lang daw at mabilis na nakaiwas ang PCG vessel. Ang resulta, ang dalawang barko ng China mismo ang nagbanggaan. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo. No? Because they continue to claim Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Isinisisi naman ng China sa Pilipinas ang salpukan ng dalawa nitong barko sa West Philippine Sea. Pero agad pumalag ang ating Coast Guard. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Headline sa South China Morning Post ang kolisyon ng dalawang barko ng China at sinabing nangyari ito sa isang clash with a Philippine vessel sa Scarborough Shoal. Giit ng news article, ginawa raw ng Chinese Coast Guard ang necessary measure para itaboy ang barko ng Pinas sa contested feature sa South China Sea. Napilitan daw silang gawin ito matapos hindi pansinin ng tropang Pinoy ang ilang beses na warning. Pero para sa Philippine Coast Guard, fake news lang ito. Kita naman daw sa video ang eksena at nakaugalian na rin ng China ang pagbabaliktad ng narrative sa sigalot sa laot. As of this time, there are no official reports that reach the attention of the Philippine Coast Guard na magkukumpirma na mayroong casualty because of the maritime incident that happened between the Chinese Coast Guard and the PLA Navy warship. But again, as what we said yesterday, our thoughts and prayers are still for those Chinese Coast Guard who were injured dahil dito sa insidente. Ang importante, anya, natapos ang misyon ng paghahatid ng supply sa mga mangingisda sa kabila ng panibagong insidente ng pambubuli ng China. Kinundi na muli ng Foreign Affairs Department ang agresibong aksyon ng China. Kasabay niyan, pinuri ang professionalism at world-class seamanship ng mga miyembro ng PCG. Kanina, kinilala ang 43 na sakay ng BRP Suluan sa Pier 15 para sa kanilang katapangan, dedikasyon at sakripisyo sa nangyari sa may Bajo de Masinloc kahapon. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gaban, pinatunayan nila na sila ang most durable point man in keeping the peace at sea. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Dating Executive Secretary Vic Rodriguez naharap sa disbarment complaint. Susunod yan sa Agenda.
Mahabang traffic check ngayong Tuesday rush hours ahead sa White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry ang pagpasa sa private sector ng mga flood control project. Sa programang Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni PCCI Vice President for Trade Brian Ang na mas makakatipid ang gobyerno kung gagawing public-private partnership ang mga proyekto. Dagdag ni Ang, marami sa projects na hinawakan ng private sector ang naging matagumpay. I looked at the success of the new NAIA terminal and the success of, let's say, the Skyway 3 interconnector. And I realized that infrastructure projects that are given to the private sector generally are more successful, efficient, and cheaper than if you give it to the bureaucracy of the national government. Tuloy na ang North-South Commuter Railway Project. Sinimulan na ang clearing operations kanina sa bahagi ng Maynila. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Sinimulan na ang clearing operation sa Manila segment ng North-South Commuter Railway Project na layong pabilisin ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon at Manila Mayor Isko Moreno ang bahagi ng Old Antipolo Road na nasa pagitan ng dalawang itatayong istasyon sa Solis Street at Blumentritt Road. Ayon sa kanila, kritikal daw itong bahagi ng proyekto dahil ito ang magdudugtong sa Valenzuela at Maynila. Ang Valenzuela kasi okay na tuloy-tuloy na yan papuntang Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Ang pagsisimula ng clearing operations ay nangangahulugan ng pagtutuloy-tuloy na rin ng proyekto. Yan ay matapos daw ang 2-year delay dahil sa issue sa right-of-way na ngayon ay nahanapan na nila ng solusyon. Through engineering idea, na panipis pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail. Pag tinignan nyo yan, ang haba niyan. Hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised. Bagaman malaki rin daw ang epekto ng budget cut sa proyekto, naniniwala si Secretary Dizon na ngayon ay ipaglalaban na ng Pangulo ang mga proyektong kagaya nito. July 15 ngayong taon nang aprubahan ni PBBM ang privatization ng operations and maintenance ng NSCR project na nagkakahalaga ng 229.23 billion pesos. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sinampahan ng disbarment case si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Ang naghain ng reklamo ang pamangkin ni dating Vice President Jejomar Binay na si Jason Binay Suarez. Ayon kay Suarez, nilabag ni Rodriguez ang tungkulin niya bilang abogado ni PBBM nang magbunyag ito ng sensitibong impormasyon sa libro niyang Kingmaker. Tinalakay sa libro ang 2022 campaign ng Pangulo at mga unang buwan ng kanyang administrasyon. Nagsilbi si Rodriguez bilang spokesperson at chief of staff ng kampanya ng Pangulo bago italagang executive secretary. Nagbitiw ito sa pwesto makalipas lamang ng halos 3 buwan. United for one goal. Sa nagpuwersa ang ilang grupo at high-profile personalities to strengthen the country's film industry. Kabilang dyan ang Film Development Council of the Philippines, Film Academy of the Philippines, at ang Movie Workers Welfare Foundation. Nagbigay din ng suporta ang mga TV personality turned politician na sina Senators Tito Soto at Jinggoy Estrada. Soto says his goal is to protect film workers behind the camera. I have a draft of the National Film Commission. The creation of a National Film Commission will be encompassing. May sasama natin lahat at magkakaroon ng mas malakas na poder ang FDCP na ako rin naman ng great ang principal autonomy at yung mga Film Academy tapos yung mga iba't ibang mga guild mabibigyan natin ng pagkakataon na meron silang boses at representasyon sa National Film Commission. According to FDCP chairperson Joey Reyes, this partnership is significant for the movie industry. The reason
reason for this is a call for unity. Because alam naman natin ang estado ng pelikulang Pilipino ngayon. Diba? May mga paminsan-minsan nag-hit, pero hindi na nagbalik yung sigla ng 2017, 2016, because it's downhill from 2018 down. Ang point ito is, it's a call to action na hindi lamang nasa pamahalaan ang responsibilidad ni angat ng industriya. Hindi lamang sa isang institusyon katulad ng MOLFA. Ang sa amin ay pangalagaan at proteksyonan ang industriya. Pero ang mga stakeholders mismo ang magpapalago at magbibigay uli ng sigla sa pelikulang Pilipino. One proud mom, si Marjorie Barreto, as she sends off her youngest daughter to UK for a summer class. Kwento ni Marjorie, Erich applied and got accepted to Oxford, where she chose to take up psychology. Mixed emotions daw ang nararamdaman ni Marjorie dahil mahihiwalay siya sa kanyang anak. Pero deeply happy siya na Erich gets to chase her dreams. Si Erich ang bunsong kapatid ni Danny, Julia, Claudia, and Leon. Now from Manila to Milan, bibida muli ang creativity ng Filipino designers. This time in one of the so-called fashion capitals of the world. Kilalanin sila sa Agenda Report ni Sheila Salaysay. Filipino fashion is making waves again on the global stage. At ngayon, dadaling natin yan sa Milan. Mula sa Maynila hanggang sa prestigious runways ng fashion capital of the world, 12 of the most talented Filipino designers ay handa nang ipakita ang kanilang galing at talento sa international spotlight. Maingat na pinili ng mga batigang European designers para sa Fashion Philippines Milan Mentorship Program 2025. Isang makasaysayang sandali na nagbubukas ng bagong pahina para sa Philippine fashion sa pandaigdigang entablado. Pinangungunahan ng Center for International Trade Expositions and Missions o CITEM, katuwang ang Philippine Textile Research Institute, Philippine Fashion Coalition at Lit Fashion Consultancy. Ang programa ay nagsisilbing pasaporte ng local designers sa mas malawak na mundo ng couture, creativity at global recognition. The Department of Trade and Industry is very much into boosting the creative economy in accordance to the Philippine Creative Industries Development Act, the RA 11904, which is to foster the development of the 9 domains in the creative sector. Apparently, our creative economy contributes about 1.94 trillion pesos in our GDP, and it composes about 7.6% of our GDP, and it deploys about 7.5 million Filipinos as well. Magtatapos ang mentorship sa 3-day exhibit sa prestiyosong Fondazione Zozzani sa Milan on September 23 to 25, kasabay ng Milan Fashion Week Spring or Summer 2026. Tampok dito ang curated works ng piling 12 Filipino designers: Adam Pereira, Joseph Bagasaw, Joan Bitagcol, Tessa Nepomuceno, Carl Jan Cruz, Ched Dalogaom, Steffi Cua, Jerome Lorico, Renz Reyes, Gabby Garcia, Thian Rodriguez, at Vanya Romo. I think I speak to on behalf of the other designers. We are all just excited and looking forward to representing the Philippines in Milan. For us, in Ched Studio, I think we are not focused on doing the most new stuff or design. I think we are focused on just being authentic to our brand, to our aesthetic. Kasama sa lineup ng mentors si Ricardo Grassi, Nicolo Pasqualetti, Ricardo Terzo, Silvia Bertocci, Ryle Tuviera, Gilia Dimitri at Helena Boysonas. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng fashion sa pamamagitan ng portfolio reviews, collection previews at one-on-one consultations. Titiyakin nilang magiging makabuluhan at career-shaping ang karanasan ng bawat Pinoy designer. Take advantage of this opportunity that is given to you. Sometimes we are given a once-in-a-lifetime opportunity and let's give it our best. Iba din pag we really give our best, at least we live a life of no regrets. And we must always strive for excellence because excellence will get us to where we want to go. And for the mentees who are given this opportunity, let's show also the world, or let's show our mentors what we have and what we've got.
Bit-bit ng ating mga designers ang karangalan ng Pilipinas sa bawat disenyo, tahi at kwento ng kanilang koleksyon. Idagdag mo pa dito ang yaman ng ating kultura, galing ng ating craftsmanship at pusong Pinoy na walang katulad. This is Philippine fashion, bold, brilliant, and bound for the world stage. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Taylor Swift inanunsyo na ang kanyang bagong album. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Full support ang Bulacan LGU sa investigasyon ng questionableng flood control projects. Sa inilabas kasing listahan ni PBBM, pinakamarami ang proyekto sa lalawigan na hindi naman daw nila nararamdaman. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa pinakahuling ulat ng Department of Public Works and Highways, una sa listahan ng mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects ang Bulacan, kahit na ikalima lamang ito sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Doon sa pinakita, linalagay sa halos 700 proyekto mula 2022, nasa mahigit 70 ang hawak ng mga kontraktor, nakabilang sa top 15 most favored contractors ng pamahalaan pagdating sa flood control projects. Ang nasa mahigit 70 proyektong ito, aabot na agad sa halos 6.5 billion pesos ang halaga, base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbongsapangulo.ph. Yung top 10 provinces sa programang At the Forefront, sinabi ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na mismong siya ay nagulat na ganito pala karami ang flood control project sa kanilang probinsya. Kung mayroong mga flood control na ganito sa Bulacan, sana na-address yung problema. So hindi nyo nararamdaman? Yeah, this past few years, nakikita namin na parang mas lumalala pa yung pagbaha. Dahil may mga reports katulad, may mga nagme-message sa akin na, Vice Gov, dati hindi kami binabaha, ngayon mas yung bahay namin pinapasok na ng baha. Batay sa datos ng DPWH, dapat ay tapos na ang pinakahuling flood control project sa Bulacan na may completion date na April 11. Awarded ang kontrata sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng pamilyang Diskaya para sa isang floodgate rehabilitation sa May Kawayan. Dominated naman ng kumpanyang Top Notch Catalyst Builders na pagmamayari ng isang Umir Villanueva ang karamihan sa mga proyekto sa probinsya. Tulad ng napansin ni PBBM, marami sa proyektong hawak ng mga kontraktor na ito halos pare-pareho ang project cost kahit na magkakaibang lugar at proyekto. Halimbawa na lang ang Top Notch Catalyst Builders na may 12 hawak na kontratang January 2025 ang completion date, na tila 98.9 million pesos lahat ang presyo. Ganito rin ang lahat ng presyo ng proyekto nila para sa mga may completion date na December 2024. Ang LRTK Builders naman tila fix sa 96.5 million pesos ang presyo ng individual projects noong December 2024. Ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation may dalawang magkaibang proyekto sa San Jose del Monte na parehong 48.9 million pesos ang presyo at apat pa uling magkakahiwalay na project sa lugar na tila worth 96.4 million pesos ang bawat isa. Iba-ibang allocation sa bawat
proyekto at bawat problema na dapat solusyonan. So maaaring kunwari dito sa flood control dito sa bayan na to, hindi pwedeng katulad lang din ng presyo ng flood control doon sa kabilang bayan. So dapat depende sa sukat, depende sa ano. Pero I agree doon sa comment ng ating president na parang imposibleng maging identical yung Ani Vice Governor Castro, naniniwala siyang may anomalya sa budget allocation ng mga proyekto at kaisa raw sila sa isinasagawang investigasyon ng national government sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Hindi lang regalo ang pwedeng dalhin ng Pasko, kundi bagyo rin. Pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko sa tinatawag na Christmas typhoons. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Dito sa Zamboanga del Sur, ganito ang reaksyon ng mga tao sa bagyo. Wala, kasi parang bihira lang talaga yung natatamaan dito. Kung meron man yung mga puno-puno, parang ano lang, parang okay, dadaan din yan. Parang normal lang. Opo, hindi namin yun in preparation kasi hindi naman yun malakas ang ulan. Hindi karaniwang hinahagupit ng bagyo ang Zamboanga at ang Kalakhang Mindanao. Kaya naman ang bagyo, hindi raw ganun kalaking problema rito. Tuwing Hunyo at Hulyo, kung kailan palagi may bagyo, maingay ang disaster preparation. Pero babala ng DOST Pag-asa, ang dapat bantayan ng pamahalaan ang tinatawag nitong Christmas typhoons. Sa pag-aaral ni Senior Weather Specialist Joseph Basconcillo, tumaas by 480% ang mga bagyong nararanasan ng Mindanao at 210% naman sa buong Pilipinas mula 1984 hanggang 2021. Nagkakaroon ng pagbabago doon sa temperatura ng karagatan sa hilagang bahagi ng karagatang Pasipiko every 10 to 12 years. At yung pagbabago ng characteristics ng karagatan ay nagdulot ng pagbabago naman sa environment for tropical cyclone passages in the Philippines. And therefore, nagkaroon ng mas maraming bagyo sa panahon ng Kapaskuhan. Hindi raw masyadong napagtutuunan ng pansin ang Christmas typhoons dahil nasa ilalim daw ito ng less active category. Ibig sabihin, namumuo at dumadaan mula Disyembre hanggang Pebrero. Ang ganitong pagtingin sa bagyo, false sense of security raw kung tawagin. Anong ibig sabihin po nito ng false sense of security? Nakaangkla po ito doon sa dahil kakaunti lamang yung mga bagyo ay hindi malayo ito doon sa karanasan nila. At dahil malayo sa karanasan nila, ibig sabihin hindi sila masyadong handa sa mga ganitong klase ng natural hazard. Yun yung una po. Ikalawa ay dahil hindi sila masyadong handa sa ganitong klase ng natural hazard ay mas maikli at hindi sila masyadong nakakapaghanda doon sa mga precautionary measures kaakibat ng bagyo. Bago umakyat sa 210% ang pagdalas ng bagyo sa Pilipinas tuwing less active season, nasa 0.5 lang ang occurrence ng tropical cyclones. Pero simula 2012, naging 1.78 na raw ang numero. Dahil sa climate trends ngayon, posible raw na dumalas ang Christmas typhoon sa Mindanao. 6 to 19 typhoons ang inaasahan ng Pag-asa bago matapos ang 2025. Ang payo ng ahensya, seryosohin ang banta ng Christmas typhoons dahil maraming kayang baguhin ang pagbabago ng panahon. Isa na rito ang seguridad sa sakuna. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes dahil kay Typhoon Gorio. Alamin natin ang lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang gabi, Veronica. Gaano ba kalakas itong si Gorio at ano ang lugar na pinaka-apektado? Magandang gabi din po, Ms. Pinky, at sa ating mga taga-subaybay. Ito ngang si Gorio ay nagtataglay ng lakas na hangin na 120 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 150 km per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 km per hour. Sa areas affected naman, nakataas ang signal number 1 sa may Batanes area. At dahil nga rin dito kay Bagyong Gorio, meron din tayong nilabas na weather advisory, 50 to 100 meters na millimeters na mga pag-ulan ang posible Batanes area din, at meron din tayong gale warning na nakataas sa lugar pa rin ng Batanes. And also, although ngayon Batanes area ang affected,
Pero kapag nagkaroon pa ng southward shift sa track ng bagyo o kapag nagkaroon ng pagbabago sa radius ng bagyo, posibleng dumami pa yung areas under tropical cyclone wind signal po. Veronica, ano ang epekto nito sa habagat? Opo, sa ngayon ay dahil nga dito sa kay Bagyong Goryo, yung southwest monsoon natin, nagdadala rin ng mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa Babuyan Islands at sa may northern portion ng mainland Cagayan. At dahil nga napapairal din ito ang habagat, ay nagiging maulan na rin sa may Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, pati na rin sa may Palawan. Nagkaroon daw ng hailstorm sa Quezon City kanina, Veronica? Actually, ay bine-verify pa rin po natin ito, pero posible rin po talaga ang hailstorm na maranasan natin sa ating bansa, lalo na kapag nagkakaroon tayo ng severe thunderstorm. Alright, maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Pinataob ng Gilas Pilipinas ang Saudi Arabia sa overtime game sa FIBA Asia Cup thanks to Justin Brownlee's heroics. Dahil dyan, pasok ang koponan sa quarterfinals kung saan makakaharap naman nila ang Australia sa isang rubber match. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez ng Abante. Dumagundong sa King Abdullah Sports City Stadium kaninang madaling araw sa pag-abante ni Justin Brownlee. Bitbit ang never say die attitude para itakas ang Pilipinas mula sa bangis ng host nation na Saudi Arabia at buhayin ang kampanya sa FIBA Asia Cup 2025. Mula sa pagkakaiwan ng 6 na puntos sa uling 3 minuto ng fourth quarter, nagpaulan ng puntos ang Gilas sa bisa ng 10-4 run. Sa kabila ng pressure ng home crowd, umatake si Brownlee at nilamon ang depensa ng Saudi bago niya pinakawalan ang clutch 3 sa uling 3 segundo para itabla ang score sa 79-all at puwersahin ang overtime. Pagpasok ng extra period, hindi na binitawan ng Gilas ang momentum at agad nagpasabog ng 16-9 run para tuldukan ng laban sa score na 95-88. Nanguna si Brownlee sa opensa na kumamada ng 29 points, 4 na rebounds, 5 assists, 1 block at 3 tres kabilang ang game-tying shot na nagpabago ng takbo ng laro. Except for the guy sitting to my right hits the big shot, and if you know his history, that's not unusual. He's been hitting big shots. You know, I'm his coach and his club team, and when we played in the Asian Games, he was hitting big shots all the time. So this is nothing foreign to Justin. Hit that big shot, and then we came out and played very well in the overtime. Sumuporta naman si AJ Edu sa pamamagitan ng double-double na 17 points at 11 rebounds. Nagpasiklab din si Kevin Kiambao na may 17 points at nag-ambag naman si Dwight Ramos ng 13 points, 10 rebounds at 3 assists. Nagbigay din ng matibay na laro sina Junmar Fajardo, Carl Tamayos, Scotty Thompson at Chris Newsom. Sa panalong ito, abante ang Gilas Pilipinas sa quarterfinals kung saan makakaharap nila ang world number 7 at top-seeded na Australia bukas, August 13 sa isang do-or-die game para sa semifinals. Isang rematch na muling magpapaalala sa sagupaan ng dalawang koponan noong 2018 sa Philippine Arena. Para sa agenda, Zeus Valdez, Abante. For memory para sa Pinoy fans ang pagbisita kamakailan ng sikat na exhibition basketball team na Harlem Globetrotters. Ang grupo rin mismo hindi raw makakalimutan ang kanilang Philippine visit. Narito ang agenda report ni Sheila Salaysay. Matapos magpasaya at mag-iwan ng mga alaala sa Pinoy fans, muling magbabalik sa entablado ng Asia ang world-famous Harlem Globetrotters at sa susunod na lang destinasyon, Japan. Pero bago ang kanilang biyahe papuntang Land of the Rising Sun, balikan muna natin ang kasaysayan na iniwan nila dito sa Pilipinas. Sa bawat laro, mapabata, matanda, pamilya o barkada, lahat ay napainda, napatawa at napamangha sa kanilang kakaibang kombinasyon ng husay sa laro at walang kapantay na saya. Hindi lang basta laro, kundi 99-year tradition ng saya, galing at inspirasyon.
Our team's charm is timeless because we're actually about to reach 100 years. A lot of organizations haven't reached 100 years, so I know that we're doing something amazing. And the thing that we're doing amazing is that we're bringing basketball. It is one language. There's language barriers all over the world, but basketball brings smile to many faces, and that's what we do best. At para sa Globetrotters, espesyal ang mga Pilipino, kaya hindi nila makakalimutan ito. In general, I would say, if I could sum it up in one word, unity. Before, when we came to the tournament court, and we were just shooting around, going what we do, the community, the engagement, everyone sticking together. And Mula sa kanilang signature trick shots, hanggang sa mga prank na ikinatuwa ng lahat. Walang humpay ang kasiyahan sa loob ng court. Hindi lang laro ang dala ng Harlem Globetrotters. Dala rin ang inspirasyon sa susunod na henerasyon. At hindi lang basketball ang kanilang misyon. May programa din silang Play It Forward. They go out of the court and go to different communities para magbahagi ng kanilang talento at oras. Mula sa pagluluto ng lokal na putahe hanggang sa pottery na nagpapalakas ng pagkamalikhain ng kabataan. Mayroon ding secret to the city. Iikot sa mga lugar na hindi madalas nakikita ng mga turista. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng kasiyahan ng Harlem Globetrotters 2025 World Tour Asia sa Korea, Indonesia at Malaysia. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Happy and in love si former Batangas Vice Governor Mark Leviste as he celebrates his first anniversary with girlfriend and content creator Ira Lopez. On Instagram, ibinahagi ni Lopez ang kanilang celebration sa isang steakhouse sa BGC kung saan daw sila nag-first date. According to Lopez, she had no idea that this place would be very special for them. Nag-thank you din siya kay Leviste for making her happy at pabirong sinabi na sana'y huwag daw siyang saktan. 2018 nang unang nag-meet ang couple at nagkatuluyan noong 2024. A new era is coming! After months of speculation and clowning, heto na ang much-awaited na announcement ng mga Swifties. Coming soon ang TS12 o ang 12th album ng global pop superstar na si Taylor Swift. And to make things more special, in-announce niya ito sa New Heights podcast ng kanyang boyfriend na si Travis Kelce. So I wanted to show you something. Okay, what do we got? We got a briefcase. Yep. Mint green with TS on it. Yep. What's in it? This is my brand new album, The Life of a Showgirl. TS12! Still no release date for the album at maging ang cover nito ay still under wraps. Kaya naman marami na ang nag-aabang, myself included, sa mga Easter egg o iba pang detalyeng sasabihin ni Tay-Tay sa full episode ng New Heights on Thursday. Para naman kay Travis, he just earned himself the bragging rights dahil seldom lang mag-guest ang Grammy-winning artist sa mga podcasts at may major announcement pa. A celebration of Filipino innovation and cuisine. Yan ang hatid ng first ever International Manila Food Festival attended by several acclaimed chefs from around the globe. Here are the highlights. Filipino cuisine is making a scene in the World Gastronomic Celebrations. Patok sa New York at Italy ang ating chicken pork adobo. May asim din sa Amerika at Europe ang sinigang. Pero meron pa tayong kare-kare, lumpia, and of course, lechon. Filipino flavors are surely making waves far beyond our shores. Kaya sa pinakaunang International Manila Food Festival, ang Pilipinas ay nakikater to the world. Not just food, but cultural experiences as well. This has been a culmination of many years being in this industry and looking for new ways to collaborate and to expose Filipino food. Mayroong 4-day culinary celebration. Nagsama-sama ang most celebrated Filipino chefs from around the globe sa isang immersive showcase ng Pinoy gastronomy, innovation at identity. Fiesta! It's a strategic meeting ground for shared learning, business growth, and partnerships that will help bring Filipino dishes to tables worldwide.
Siyempre, may patikim pa with the Tita Baby Dinner, a VIP and media reception that set the tone for the festival's flavors. And on the menu, ang sikat na adobong baboy, braised pork jowls adobo hash with Rice Krispies, and black garlic aioli by Chef Cristoni Estocada. Proudly local na banagan, Dinagat Island spiny lobster with smoky foie gras brulee and mango chutney, also by Chef Cristoni. And for the seafood lovers, seared local scallop, corn ginataan with lemon and Thai basil by Chef Tara Monsod. I think most of us, from whatever culture you're from, you cook out of nostalgia. And of course, mine is closest connected to being Filipino-American. And I think that's a perspective that maybe some don't get to have here very often. But today is a great time. Another Pinoy favorite, bistek, but with a twist. Ribeye with calamansi, caramelized onions, miso, and pickled shallots by Chef Melissa Miranda. I mean, I think a lot of, you know, when you're coming into a new space, you're always worried about how's the kitchen or what's going to be. So I just wanted to do something really simple, but very, very Filipino. So I'm doing bistek. So, yeah, and I think just the way it will be presented, you know, and the way it will be eaten it's bistek at the end of the day. For the sweet tooth, of course, or panghimagas, pili nut caramel tart with kapeng barako and coffee cream, watermelon basil, and gin sorbet by Chef Cristoni. Kitang-kita from kitchen stages to summit panels, ang International Manila Food Festival ay patunay na Filipino cuisine is ready for the global spotlight. One bite, one story, and one collaboration at a time. Whether it's your first taste or a familiar comfort, the message from these culinary leaders is clear. Filipino food is here, it's growing, and the world is hungry for more. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Pinky and Willard, ano ang favorite Filipino food niyong dalawa? Ay, ba? Yung hindi sana nakakataas ng kolesterol. Ako, I'm a very regular Pinoy girl. I like tapsilog. Tapsilog. Ako, galunggong na prito. Ay, talaga? With kamatis and toyo. Ay, masarap. Oo. Yun. Oo. Pero nadurog yung puso ko dun sa news about Sheila, yung post ni Sheila dun sa kanyang tatay sa East Avenue Medical Center. So, our sympathies and condolences to the family. Thoughts to the family of Sheila. Pero alam mo, Pinky, di ba ang daming nakaka-experience ng ganun kahit sa mga pribadong ospital. Kaya talagang wake-up call siya, no? Yun ang sinabi naman ng East Avenue Medical Center. It's a wake-up call dahil nga nagsabi si Sheila ng kanyang naging karanasan na according to her, Shaira is the name. Shaira. Sorry about that. It's Shaira. And she was saying that ang dami niya na experience na palipat-lipat, ang tagal daw, bago siya ma-attenda ng mga doktor, yung kanyang ama. At sinabi niya, meron pa daw irap na siyang naranasan. Sinusungitan sila. O sinusungitan pa sila. So nagsalita po ang East Avenue Medical Center. It's good really to be able to speak to them and really see what happened here. Dahil buhay po yun ng buhay po yan, di ba? We don't know really what happened. May claims po si Shaira. But siguro yung maganda ho kasi talaga yung ating pakikitungo sa isa't isa. Tayo sa kanila at sila sa atin. Di ba? Siguro konting EQ na lang. EQ from lalo na sa hospital staff towards the patients. Kasi syempre, hirap yung pinagdadaanan ng mga pasyente, ng pamilya. Stressful ang experience na ma-hospital, pupunta ka lang, di ba? Nakaka-stress. Siguro konting empathy, konting ngiti, di ba? Konting care. Yeah. Pero tayo din sa kanila dahil sasabihin din naman ng ibang mga staff na ilang oras din kasi sila doon. Halos walang tulog. Although that's not an excuse, di ba? Ang pinakamaganda talaga ay magandang pakikitungo. Pero let's always remember na pag pumunta ka kasi doon, masama pakiramdam mo o may sakit ka Yes. o may pinagdadaanan ka. Yeah. So, sana magkaroon ng bunga ang investigasyon na yan and magbabago. Yeah. At yan ang ating agenda. Ngayong gabi, ako si Willard Cheng. At ako si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.